Sa mata ng lahat, sa mansyon ng mga Ditores, si Isabel ay isang katatawanan. Isang pangit, lampa, mangmangat dugyot na katulong na walang ibang ginawa, kundi ang magbasag ng plato. Mapagalitan ng matapobreng mayordoma at maging pulutan sa tsismis ng iba pang kasambahay. Tinapak-tapakan ng kanyang pagkatao at itinuturing na walang kwenta sa loob ng marangyang tahanan na nagtatago ng madidilim na lihim. Ngunit sa likod ng makakapal na salamin, peking peklat sa mukha at artipisyal na kaitiman ng balat, nagtatago ang pinakamahusay na tagatupad ng batas, si Agent Valerie Vixen Mendez. Isang napakaganda, matatalas ang isip at walang kinatatakutang undercover agent na may iisang misyon, ang pasukin ng kuta ng pamilya de Torres at ilantad ang kanyang operasyon sa iligal na kalakalan ng armas sa Silangang Asya. Planado ang lahat sa buhay ni Valerie. Kahit ang bawat pagkabagok ng kanyang ulo at pagkahulog ng mga baso ay bahagi ng kanyang kalkuladong pagpapanggap upang walang sino man ang maghinala sa kanyang tunay na motibo. Walang puwang ang emosyon sa kanyang trabaho, lalo na't nakasalalay dito ang kanyang buhay at ang hustisya para sa kanyang ama. Subalit nagbago ang lahat sa pagdating ni Tristan de Torres, ang maotoridad, malamig at mapanganib na tagapagmana ng pamilya. Sa kabila ng kanyang pagiging suplado at walang pakialam, may mga pagkakataong tila nababasa ni Tristan ang mga matang nagtatago sa likod ng malalaking salamin ni Isabel. Sa bawat pagtatagpo ng kanyang mga tingin, sa malamig na mata ng binata, nalalagay sa panganib ang kanyang misyon at ang kanyang puso. Hanggang saan kayang panindigan ni Valerie ang kanyang pagpapanggap kapag ang musang kinakalaban niya ay siya ding nagpapatibok ng kanyang puso? At ano ang mangyayari kapag ang totoong kaaway ay hindi at totoong kanyang pinaghihinalaan, kundi ang mismong institusyong kanyang pinaglilingkuran? Isang kwento ng matinding pagpapanggap, panganib, nag-aalab na pagnanasa at hindi inaasahang pag-ibig, nasusubok sa hangganan ng katapatan at katotohanan. Magandang araw po sa ating lahat. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at paki-comment na rin kung taga saan kayo para alam natin kung saan nakaabot ang ating mga kwento. Aray ko po ho, pasensya na po senyora, hindi ko po sinasadya. Isang malakas na ingay ng nabasag na porselana ang umalingaw-ngaw sa malawak na kainan ng mansyon de Torres. Kasunod noon ay ang mabilis sa pagbagsak ng mainit na sabaw sa makintab na sahig at sa mamahaling sapatos si Doña Sebastiana. Boba! Walang kwentang katulong? Wala ka talagang ginagawang matino? Sigaw ng matandang mayordoma na si Aling Rosa. Sabay hadbulot sa buhok ni Isabel. Tingnan mo ang ginawa mo sa sapatos ng Donya. Magkano ang sweldo mo para pambayad dito? Nakatungo lamang si Isabel habang nakaluhod sa sahig. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang mabilis sa pinupulot ang mga basag na bubog. Ang kanyang malaking salamin sa mata na may makapal na lente ay halos mahulog sa kanyang ilong at ang kanyang mahabang palda ay nabasa na ng sabaw. Sa paningin ng pamilya de Torres at ng lahat ng kasambahay, si Isabel ay isang kaawa-awang nilalang. Lampa, salat sa kagandahan at tila walang sapat na talino upang makaintindi ng simpleng utos. Umalis ka sa harapan ko bago pa kita maipakulong. Galit na utos si Doña Sebastiana habang pinupunasan ng tissue ang kanyang sapatos. Opo ho, pasensya na po talaga. Pawis sa paumanhin ni Isabel habang gumagapang paatras upang hakutin ang mga labi ng plato. Ngunit sa likod ng mga matang iyon na nakatitig sa sahig, walang bahid ng takot o kahihiyan. Sa ilalim ng makapal na lens ng kanyang salamin, ang mga mata ni Agent Valerie Mendez ay mabilis na nagtatala ng mga mahahalagang detalye. Kalkulado ang kanyang pagkatisod. Sa maikling sandaling iyon habang nagkakagulo ang lahat dahil sa nabasag na sabaw, naisaksak ng kanyang maliit na daliri ang isang microbag sa ilalim ng lamesang gawa sa mahogany. Ang eksaktong kinaroroonan ng pwesto ni Doña Sebastiana.
na sa tuwing nagpupulong ang pamilya tuwing gabi. Pabalik sa kanyang maliit at madilim na kwarto sa likod ng mansyon, mabilis sa isinarado ni Isabel ang pinto at inilagay ang lock. Sa isang kurap, nawala ang panginginig ng kanyang mga balikat. Tumuwid na kanyang tayo. Nagbago ang kanyang postura at ang dating lampa na katulong ay napalita ng isang babaeng may matalas, malamig at maotoridad na tindig. Inalis niya ang kanyang makapal na salamin at pinunasan ng peking peklat sa kanyang pisngi gamit ang isang espesyal na solusyon. Inilabas niya ang isang nakatagong satellite phone mula sa ilalim ng kanyang lumang baul. Vixen to base. Microtransmitter successfully deployed in the main dining hall and study room. Malamig at formal na wika ni Valerie sa linya. Copy that, Vixen. Tugon ng kanyang handler sa kabila ng linya. Be careful. Tristan de Torres just arrived from Europe. He's not like his mother. Tristan is sharp, calculating and ruthless. Don't let your guard down. Understood. I can handle spoiled billionaire. Sagot ni Valerie bago ibinaba ang tawag. Kinuha niya ang kanyang salamin at ibinalik ang kanyang artipisyal na anyo bilang si Isabel. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang pinto ng kanyang kwarto upang bumalik sa kanyang gawaing bahay, naramdaman niyang isang mabigat na presensya sa labas. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto habang pinalalabas muli ang kanyang duwag at lampang pagkatao. Pasensya na po. Nakatayo sa kanyang harapan ng isang matangkad na lalaki na nakasuot ng maitim na suit. Taglay nito ang matalas sa panga, makakapal na kilay at mga matang tila kayang tumago sa pinakamalalim na lihim na isang tao. Si Tristan de Torres. Nakatitig ito sa kanya ng may halong pagtataka at hinala. Sino ka? Malamig na tanong ni Tristan habang pinigmamasdan ang mukha ni Isabel. Isabel po, sir. Bagong katulong po. Nauutal na sagot ni Valerie, habang pilit na pinapapangit ang kanyang boses at ibinababa ang kanyang paningin. Lumapit si Tristan ng isang hakbang, dahilan upang mapaatras si Valerie, hanggang sa tumama ang kanyang likod sa pinto. Iniyukayok ng binata ang kanyang ulo upang pantayan ang mukha ng katulong. Garap palang pagkilos mo sa labas kanina, Isabel. Pero ang mga yapak mo ngayon sa loob ng kwartong ito, sobrang tahimik para sa isang lampa. Bulong ni Tristan habang nakatitig ng diretsyo sa kanyang mga mata. Naramdaman ni Valerie ang mabilis sa pagtaas ng kanyang adrenaline sa bawat pulgada ng paglapit ni Tristan. Ang amoy ng mamahaling pabango nito na may halong amoy ng usok at musko ay halos lumunod sa may liit at masikip na kwarto ng mga kasambahay. Ngunit bilang isang sanay na undercover agent, hindi niya hinayaang makita sa kanyang mga mata ang kaunting pagkakabagabag. Ano pong sinasabi niyo, Sir Tristan? Nauutal at paos sa tanong ni Valerie. Mabilis siyang pinatulo ang kaunting pawi sa kanyang noo at pinalabas sa nanginginig ng mga balikat. Nagtatago po ako rito kasi natatakot po ako na baka patayin ako ni Aling Rosa dahil sa nabasag kong plato. Tinitigan siya ni Tristan ng matagal. Ang mga mata ng binata ay tila dalawang matalim na scalpel na gustong maghiwas sa kanyang pagpapanggap. Dahan-dahang itinaas si Tristan ng kanyang kamay at hinawakan ng gilid ng makapal na salamin ni Isabel. Mabilis na napahawak si Valerie sa salamin habang nakatungo. Sir, wag po. Malabo po talaga ang mata ko, baka po mahulog. May kakaiba sa iyo, Isabel. Malamig na wika ni Tristan habang dahan-dahang nilalayo ang kanyang kamay. Sa haba ng panahon na namalagi ako sa ibang bansa, marami na ako nakitang taong nanginginig sa takot. Pero ang pupil ng mga mata mo, hindi nakadilat sa takot. Nakatutok ito na parang isang hunted animal na nag-aabang ng tamang pagkakataon para pumalag. Naku sir, wala po ako naintindihan sa mga sinasabi niyo. Pilit na pagsisinungaling ni Valerie habang pinalalabas ang kanyang pagiging mangmang. Si Pusila, ano po yun? Pasensya na po, hindi po ako nakapag-aral eh. Bahagyang kumunot ang noo ni Tristan. Sa huli humakbang ito paatras at inayos ang kanyang mamahaling suit.
Linisin mo ang silid ko sa 3 palapag. Pagkatapos noon, dalan mo ako ng kape sa aking opisina. At siguraduhin mong hindi mo itatapon ng kape sa akin tulad ng ginawa mo kay Mama. Opo, sir. Sir Tristan, maraming salamat po. Mabilis sa tugon ni Valerie habang yumuyukod ng ilang beses. Nang makalabas si Tristan at tuluyang maisara ang pinto, huminga ng malalim si Valerie. Lumapit siya sa maliit na salamin sa pader at tinitigan ang kanyang refleksyon. Matala siya sa isip-isip ni Valerie. Ang doon niya ay madaling linlangin dahil sa kanyang labis sa kabobohan at kasakiman. Ngunit si Tristan de Torres ay ibang usapan. Kailangan niya maging mas maingat. Ilang minuto nakalipas, pumasok si Valerie sa 3 palapag ng mansyon. Ang eksklusibong kwarto at opisina ni Tristan. Dala niya ang kanyang timba, basahan at map. Sa pampublikong paningin, naglilinis siya ng sahig. Ngunit sa bawat lampas ng kanyang basahan sa mga dingding at mebles, mabilis niyang sinusuri ang silid. Sa ilalim ng malaking painting sa likod ng mesa ni Tristan, nakakita siya ng isang maliit na crack sa pader. Mabilis niyang kinapa ang gilid nito. Isang hidden wall safe na protektado ng biometric scanner at numerikong password. Ito na ang pakay ko. Bulong ng kanyang isip. Dito malamang nakatago ang mga talaan ng transaksyon ng mga iligal na baril at pondo ng cartel na pinapatakbo ng pamilya de Torres. Mabilis ay nilabas si Valerie mula sa kanyang apron ng isang maliit na transparent tape na may kakayahang kumuha ng residue ng fingerprint mula sa kalapit na desk lamp. Habang ginagawa niya to, narinig niya ang mga yabag ng sapatos na patungo sa opisina. Sa bilis ng kidlat, ibinalik niya ang tape sa kanyang bulsa at mabilis ay binagsak ang timba ng tubig sa sahig. Pumalat ang maduming tubig sa buong mahogany floor at sa paanan nang pumasok na si Tristan. Naku, Lord! Pumatay sa akin! Pasensya na po muli, Sir Tristan! Sigaw ni Valerie, habang mabilis sa lumuhod at pinupunasan ng sahig gamit ang kanyang sariling damit at basahan. Nagpapanggap na sobrang lampa at natataranta. Tumingin si Tristan sa basang sahig at sa katulong ng kasalukuyan nakaluhod sa kanyang paanan. Sa halip na magalit o sumigaw tulad ng kanyang ina, dahan-dahan itong lumuhod upang pumantay sa kinaroroonan ni Valerie. Inabot ni Tristan ang kamay ni Valerie na kasalukuyang humahawak ng wet rag. Nagtama ang kanilang mga balat at naramdaman ni Valerie ang kakaibang kuryente na dumaloy sa kanyang katawan. Isang bagay na hindi dapat nararamdaman ng isang profesional na kartel ng hustisya. Hindi ka ba talaga marunong mag-ingat, Sabel? Mahinang bulong ni Tristan. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng misteryo. O sadyang gusto mo lang talagang makuha ang buong atensyon ko? Napatitig si Valerie sa mga mata ni Tristan habang hawak pa rin ng binata ang kanyang kamay. Sa kabila ng malamig na tubig mula sa natapon na timba, ramdam niya ang init ng palad nito. Mabilis niyang pinakalma ang mabilis sa pagtibok ng kanyang puso bago pa man ito makita sa kanyang ekspresyon. Ano pong sinasabi niyo, sir? Nauutal na tanong ni Valerie habang pilit ay nilalayo ang kanyang kamay. Nahiyan na nga po ako dahil napakalampa ko. Huwag niyo po ako tatanggalin sa trabaho. Kailangan ko po ng pambili ng gamot ng lola ko. Inilapit ni Tristan ang salamin ni Valerie at dahan-dahang inayos ang pagkakaupo nito sa ilong ng dalaga. Hindi man lang kumukurap ang binata habang pinagmamasdan ng mukha ni Isabel. Umalis ka na rito at magpalit ng damit. Utos si Tristan bago ito tumayo at inayos ang kanyang suit. At simula bukas, ikaw na ang personal kong kasambahay. Ayaw ko may ibang pumapasok sa opisina ko bukod sa iyo. Oo po, sir. Maraming salamat po. Mabilis na sagot ni Valerie habang mabilis ay nililigpit ang kanyang mga gamit at patakbong lumabas ng kwarto. Nang makarating sa kanyang maliit na kwarto, mabilis ay isinarado ni Valerie ang pinto at napasandal dito. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang transparent tape na naglalaman ng fingerprint ni Tristan. Napangiti siya ng bahagya kahit na muntik na siyang mahuli. Nakuha pa rin niya ang kailangan niyang upang mabuksan ang safe. Kinagabihan, ginamit ni Valerie ang nakatagong earpiece upang makinig sa mga microtransmitters na kanyang itinanim sa kainan.
Ang pamilya de Torres ay kasalukuyan naghahapunan kasama ang ilang matataas na opisyal ng pamahalaan. Nakaisang delivery sa susunod na linggo sa Port of Manila. Boses sa iyo ng ina ni Tristan na si Doña Sebastiana. Ang shipment ng mga otomatikong baril mula sa Silangang Asya ay nakatago sa mga lalagyan ng mga frozen seafood. Siguraduhin niyong wala makakaalam nito, Sebastiana. Sagot ng isang lalaking opisyal. May mga chismis na nagpapadala ang pambansang intelligence agency ng kanilang pinakamagagaling na agent, si Vixen. Narinig ni Valerie ang malamig na tawag ni Tristan sa kabilang linya. Huwag kayong mag-alala. Kung pumasok man ang Vixen na yan sa teritoryo natin, sisiguraduhin kong sa sementeryo ang tuloy niya. Napaismid si Valerie sa kanyang narinig. Tingnan natin kung sino sa atin ang mapupunta sa sementeryo de Torres. Bulong niya sa sarili. Madaling araw na nang magpasya si Valerie na aksyonan ang kanyang plano. Suot ang kanyang itim na tactical suit, lumabas siya ng kanyang kwarto gamit ang bintana at mabilis umakyat sa ikatlong palapag ng mansyon. Tulad ng isang pusa, walang anumang ingay ang kanyang mga yapak habang pumapasok sa opisina ni Tristan. Mabilis siyang nilapitan ng painting at inilantad ang hidden safe. Ginamit niya ang nakuhang fingerprint at inilagay ang scanner. Bumukas ang bakal na pinto ng safe. Sa loob ay nakatago ang mga dokumento. Pera at isang flash drive na naglalaman ng lahat ng pangalan ng mga kasabat ng pamilya de Torres sa iligal na kalakaran. Kukunin na sana ni Valerie ang flash drive nang biglang bumukas ang pinto ng opisina at bumukas ang ilaw. Alam kong babalik ka, Sabel. O mas magandang tawagin kitang Agent Vixen. Nakatayo sa pintuan si Tristan. Hawak ang isang baril na nakatutok mismo sa dibdib ni Valerie. Sa pagkakataong ito, wala nang maamong mukha ng binata. Napalitan ito ng matalas at mapanganib na titig ng isang predator. Bahagyan napahinto si Valerie. Ngunit hindi baka sa kanyang mukha ang kahit anong takot. Sa isang mabilis sa kumpas ng kanyang kamay, inalis niya ang makapal at pampatabang salamin na kanyang suot. Sa ilalim ng malamig na ilaw ng opisina, naitapon ng imahe ng lampang katulong. Ang nakatayo ngayon sa harap ni Tristan ay ang tunay na Agent Vixen. May matalas sa titig, formal at matuwid na tindig at walang kaabang-abang na alinlangan. Matalas ka nga talaga, de Torres. Malamig na wika ni Valerie. Ang kanyang boses ay pino, maotoridad at malayo sa paos at nauutal na boses ni Isabel. Kailan mo pa nalaman? Dahan-dahang lumapit si Tristan habang nanatiling nakatutok ang kanyang baril sa dibdib ng dalaga. May bahagyang ngiti sa kanyang mga labi, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling maingat. Noong unang araw pa lang na natapon mo ang sabaw kay Mama. Sagot ni Tristan, isang totoong lampa ang babagsak kasama ng plato. Pero ikaw, pinalabas mong natisod ka habang ang katawan mo ay bahagyang umilag upang hindi matalsikan ng kumukulong sabaw. Professional ang bawat kilos mo, Vixen. Masyadong perpekto para maging aksidente. At hinayaan mo pa rin ako makalapit sa'yo? Tanong ni Valerie habang dahan-dahang isinilid ang flash drive sa kanyang tactical belt. Dahil gusto kong makita kung gaano kagaling ang sinasabi nilang pinakamahusay na henyo ng intelligence agency. Sagot ng binata. At kailangan kong makatrabaho ka ng malapitan. Bago pa man maka-react si Valerie, narinig nila ang maraming yabag ng mga sapatos sa labas ng hallway, kasabay ng malalakas na sigaw ng mga armadong bodyguard ni Doña Sebastiana. May nakapasok sa ikatlong palapag. Gulugurin ang buong lugar. Sigaw ni Aling Rosa mula sa ibaba. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Tristan. Mabilis itong ibinaba ang baril, hinawakan ng kamay ni Valerie at mabilis siyang hinila patungo sa lihim na pintuan na nakatago sa pader sa likod ng kanyang bookshelf. Anong ginagawa mo? Gulat na tanong ni Valerie habang ginagabayan siya ni Tristan sa madilim na hidden passage. Iniligtas ang buhay mo. Sagot ni Tristan habang isinarado ang pader, bago pa man makapasok ang mga armed men sa opisina. Sa tingin mo ba ang pamilya ko lang ang nakakapagpatakbo ng operasyong to? Kung mahuhuli ka ng mga tao ng ina ko, hindi ka lang papatayin.
Gagamitin ka nilang pain laban sa ahensya mo. At bakit mo ako tinutulungan? Pamilya mo sila. Humarap si Tristan sa kanya sa gitna ng makipot at madilim na daanan. Hawak ng binata ang dalawang balikat ni Valerie. At sa kanunang pagkakataon nakita ng dalaga ang matinding puot at lungkot sa mga mata nito. Dahil ang pamilya ko rin ang pumatay sa ama mo, Valerie. Bulong ni Tristan. At nandito ako para ibagsak sila mula sa loob. Bahagyang napatras si Valerie habang nakatitig kay Tristan sa gitna ng makipot at madilim na lihim na daanan. Ang malamig na semento ng pader ay bumabaon sa kanyang likod. Ngunit mas masakit at mas matindi ang epekto ng mga salitang katutunog pa lamang sa kanyang tenga. Ang kanyang ama, si Colonel Mendez ay namatay 5 taon na nakakaraan sa isang misteryosong aksidente sa kalsada habang nag-iimbestiga sa illegal arms syndicate. Anong sinabi mo? Nauutal ngunit matigas sa tanong ni Valerie. Hawak niyang maliit na kutsilyo sa kanyang bewang. Handang isaksak ito sa leeg ni Tristan sa sandaling makaramdam siya ng anumang pagtataksil. Pag mo ko nilangin di Torres, kilala ko ang pamilya mo. Mga mamamatay tao at kriminal kayo. Alam ko. Sigaw ni Tristan ngunit pabulong at nanginginig ang boses. Humarap ito sa kanya at sa kauna ng pagkakataon, nakita ni Valerie ang kawalan ng maskara sa mukha ng lalaki. Walang mautoridad palamig na tagapagmana. Ang nakatayo sa kanyang harap ay isang taong nawalan din ng mahal sa buhay. Hindi ako katulong ng aking ina sa kanyang mga illegal na negosyo. Pumasok ako sa kumpanya 5 taon na nakakaraan upang hanapin ang ebidensya laban sa kanya at sa tunay na utak ng sindikato. Ang ama mo. Siya ang lihim kong kontak bago siya pinatay. Napatigil si Valerie. Ang kanyang puso ay nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Nagsisinungaling ka. May palatandaan ng ama mo sa kanyang lumang pocket watch. Mabilis sa wika ni Tristan habang nilalabas ang isang maliit at 5 orasang gawa sa pilak mula sa kanyang bulsa. Ibinigay niya ito sa akin bago ang gabing yon. Sinabi niya na kapag dumating ang araw na pumasok ang kanyang anak sa misyong ito, ibigay ko to sa iyo. Ang code na nakaukit sa loob, Vixen 05. Nalaglag ang panga ni Valerie. Ang orasang iyon ay ang huling alaala ng kanyang ama na nawala sa crime scene nung gabi ng aksidente. Unti-unting nawala ang kanyang pag-aalinlangan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, nanginginig ang buong paligid nang sumabog ang bakal na pinto sa dulo ng lihim na daanan. Bumagsak ang mga debris ng semento at mabilis na napuno ng usok ang makipot na tunnel. Nandito sila! Galugurin ang daanan! Sigaw ng isang garalgal na boses mula sa usok. Hindi yun boses ang karaniwang bodyguard. Yun ay si Kapitan Romano, ang tiwaling pinuno ng Special Operations Group ng pamahalaan at ang mismong superior ni Valerie sa intelligence agency. Si Romano? Bulong ni Valerie habang nalalaki ang mga mata sa gulat. Ang sarili kong boss. Siya ang kasabot ng pamilya mo. Sila ng ina ko ang nagpapatakbo ng buong kalakaran. Mabilis sa wika ni Tristan habang hinahawakan ng kamay ni Valerie. At mabilis silang tumatakbo patungo sa dulo ng underground tunnel. Ang ahensya mo ay matagal nang pinasok at naibenta ni Romano. Ginamit ka lang niya bilang pain upang makuha ang flash drive mula sa safe ko para mabura ang mga ebidensyang mag-uugnay sa kanya. Naramdaman ni Valerie ang matinding galit at pagkagulo sa kanyang isip. Ang taong kanyang pinagkatiwalaan at itinuring na pangalawang ama. Pagkatapos mamatay ng kanyang magulang ay siya palang totoong kaaway. Ang buong misyon niya ay isang malaking bitag. Umalingaw ang malalakas sa putok ng otomatikong baril sa buong tunnel. Ang mga bala ay tumatama sa mga pader na nagdudulot ng mga sparks sa dilim. Valerie, yumuko ka! Sigaw ni Tristan. Mabilis itong niyakap si Valerie at ibinigsak ang kanilang mga katawan sa sahig habang ang mga balay lumilipad sa kanyang ibabaw. Napatingin si Valerie kay Tristan. Nakadapa ang binata sa ibabaw niya. Ginagawang proteksyon ng sariling katawan upang hindi siya matamaan ng bala. Bakit mo ginagawa to? Tanong ng dalaga habang halos magkalapit ang kanyang mukha sa mukha ng binata sa gitna ng usok at putukan.
Dahil nangako ako sa ama mo na poprotektahan ka. Malamig ngunit tapat na sagot ni Tristan habang nakatitig ng diretsyo sa mga mata ni Valerie. At dahil hindi ko kayang panoorin ang babaeng mahal ko na mamatay sa harap ko. Hindi nakapagsalita si Valerie. Ang mga salitang iyon ay tila mas malakas pa sa mga putok ng baril sa paligid. Inilabas ni Valerie ang 2 Glock 19 mula sa kanyang holster. Ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa matinding galit at determinasyon. Walang mamamatay ngayong gabi, Torres. Oras na para magbayad ng mga traidor. Sa isang mabilis at perpektong kilos, umiwas si Valerie sa gilid ng pader at nagpaputok. Bumagsak ang 3 armadong lalaki na kasunod ni Romano. Nagkaroon ng kaunting katahimikan habang ang usok ay dahan-dahang napapawi. Mula sa dulo ng tunnel, lumabas si Doña Sebastiana kasama si Kapitan Romano. Hawak ni Romano ang isang detonator, habang ang Doña ay may malamig ng ngiti sa kanyang mga labi. Ibinenta mo ang sarili mong pamilya, Tristan. Galit na wika ni Doña Sebastiana. At ikaw, Agent Vixen, masyado ka naging pakialamera. Tulad ng iyong ama. Dito na matatapos ang inyong kwento. Subukan mo, Romano. Hamon ni Valerie habang nakatutok ang kanyang baril sa ulo ng kanyang dating boss. Isang kalabit ko lang sa bugang utak mo. Tingnan natin kung gaano ka mabilis, Vixen. Nangingiting tugon ni Romano sabay pindot sa detonator. Tristan, tumakbo ka! Sigaw ni Valerie habang mabilis ay binigsak ang kanyang katawan patungo sa dalaga. Nang magsimulang sumabog ang mga bombang nakatanim sa kisame ng tunnel. Gumunaw ang buong underground passage. Bumagsak ang napakalaking mga toneladang bato at semento sa gitna nila. Tuloy ang naghiwalay sa kinaroroonan ni Romano at ng magkasintahan. Nabalot ng kadiliman at makapal na alikabok ang paligid. Tristan! Tristan, nasan ka? Sigaw ni Valerie habang gumagapang sa gitna ng mga guho. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahanap ang binata. Naramdaman niya ang isang mainit na kamay na humawak sa kanyang wrist. Nandito ako. Mahinang ubo ni Tristan. Dugo ang umaagos mula sa kanyang ulo at ang kanyang binti ay naipit sa ilalim ng isang malaking semento. Mabilis na lumapit si Valerie at ginamit ang kanyang buong lakas upang iangat ang semento. Kumapit ka sa akin, hindi kita iiwan dito. Sa gitna ng panganib, habang ang buong mansyon ay nagkakatipon-tipon at nagkakagulo sa ibabaw, nalaman ni Valerie ang totoong katotohanan. Ang kanyang kaaway ay naging kanyang tagapagligtas. At ang kanyang puso na matagal lang sarado ay tuloy nang nabuksan sa gitna ng pinakamatinding laban ng kanyang buhay. Dumating si Christian sa matinding sakit habang pilit na inaangat ni Valerie ang mabigat na semento. Gamit ng kanyang buong lakas at ang sanay na katawan bilang isang agent, naisiksik ni Valerie ang kanyang balikat sa ilalim ng bato at buong lakas itong itinulak pa itaas. Sa isang malakas na sigaw, naisantabi niya ang semento. Mabilis siyang inalalayan si Tristan at isinabit ang bisig nito sa kanyang leeg. Bagaman sugatan at umaagos ang dugo sa ulo ng binata, pilit pa rin itong humahakbang upang hindi maging pabigat sa dalaga. Kailangan natin makalabas bago patuloy ang bumagsak ang buong tunnel. Hingal na wika ni Valerie habang ginagabay ng binata sa makipot at gumugunaw na daanan. Sa dulo na passage. Mahinang bulong ni Tristan. Halata nanghihina na mula sa pagkawala ng dugo. Sa may lumang drainage pipe, papuntayin sa ilog sa likod ng stante. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Valerie. Binilisan niya ang kanyang mga hakbang habang ang mga bato mula sa kisame ay patuloy na nagbabagsakan. Sa bawat segundo, ang panganib na maibaon sila ng buhay ay lalong tumitindi. Ngunit sa kabila ng takot, may kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Isang lakas na nagmumula sa kagustuhang iligtas ang lalaki nagligtas sa kanyang buhay. Nang makarating sila sa iron gate na pinto ng drainage pipe, inilabas si Valerie ang kanyang maliit na lockpick, kit, at sa loob ng 5 segundo, pabilis siya itong nabuksan. Lumabas ang malamig at sariwang hangin ng gabi. Kasunod ang tunog ng mabilis na agos ng ilog. Nakalabas sila sa likod ng mansyon nang biglang sumabog ang buong underground passage sa kanyang likuran. Bumagsak ang lupa.
Tuloy ang nagkabarikada sa tunnel at naglayo sa kanila mula kina Romano at Doña Sebastiana. Napadapa silang dalawa sa matataas sa damuhan, malapit sa dalampasigan ng ilog. Mabilis sa lumuhod si Valerie sa tabi ni Tristan at pinagbasdan ang sugat sa ulo nito. Tristan, gumising ka! Tristan! Nag-aalalang tawag ni Valerie, habang pilit na tinatapik-tapik ang pisngi ng binata. Dahan-dahan, idinilat ni Tristan ang kanyang mga mata. Sa kabila ng sakit, nagawa pa nitong ngumiti habang nakatitig sa magandang mukha ng dalaga. Ang mukhang wala ng anumang pampalabo o disguise. Mas maganda ka kapag wala ang makapal na salamin mo. Mahinang biro ni Tristan bago ito nakakip-kip sa sakit. Huwag ka muna magsalita, gago. Pilit na pinalabas si Valerie ang kanyang matigas na personalidad. Ngunit may luha na nangingilit sa kanyang mga mata. Mabilis siyang pinalitan ng punit na tela mula sa kanyang damit, ang sugat nito upang patigilin ang pag-agos ng dugo. Kailangan natin magtago, hindi tayo pwedeng bumalik sa bais o sa pamilya mo. May safe house ako sa Batangas. Hingal na wika ni Tristan. Isang maliit na rest house na hindi alam ng ina ko o ng mga tao ni Romano. Doon muna tayo. Inalalayan muli ni Valerie ang banata patungo sa tabing daan kung saan nakatago ang kanyang sariling emergency vehicle. Isang itim na SUV na nakapark malapit sa kabundukan. Nang maiupo niya si Tristan sa passenger seat, mabilis na pumasok si Valerie sa driver's side at pinatakbo ang sasakyan ng buong bilis. Sa rearview mirror, nakikita niya ang usok na nagbubula sa mansyon de Torres. Ang mansyon na dating simbolo ng kanyang pagpapanggap bilang si Isabel ay isa na ngayong madugong war zone. Habang nagmamaneho sa gitna ng madilim na kalsada, napatingin si Valerie sa kanyang tabi. Tulog na si Tristan, ngunit mabigat pa rin ang paghinga nito. Inabot ng dalagang kamay ng binata at maigpit itong hinawakan. Matagal nang namuhay si Valerie bilang isang malamig na sandalo ng batas. Tinuruan siyang huwag magtiwala. Huwag magpa-apekto sa emosyon at ituring ang bawat tao bilang isang posibleng banta o misyon lamang. Ngunit sa gabing iyon, habang hawak niya ang kamay ng lalaki nagbuwis ang buhay para sa kanya, naramdaman niya ang pagkahulog ng kanyang mga pader. Hindi na lang ito basta misyon. Ang laban na ito ay personal na. Para sa kanyang ama, para sa hustisya at para sa lalaking pumasok sa kanyang puso sa gitna ng pinakamalaking pagpapanggap ng kanyang buhay. Nakarating sila sa ligtas sa tahanan sa Batangas habang ang madaling araw ay dahan-dahang lumalamon sa kadiliman ng gabi. Ang safe house ay isang simpleng rest house na nakatago sa gitna ng rimas at mga puno ng niyog, malayo sa mga pangunahing kalsada at lihim sa paningin ng publiko. Mabilis ay nalalayan ni Valerie si Tristan pumasok sa loob. Ipiniwesto niya ang binata sa isang malambot na sofa sa sala bago mabilis sa kumuha ng first aid kit mula sa kusina. Sa kabila ng pagod at puyat, hindi baka sa mga kilos ng dalaga ang anumang pag-aalinlangan. Mabilis, precise at professional ang kanyang bawat galaw. Medyo madadama mo to. Maingat na wika ni Valerie habang pinaliligiran ng alkohol at antiseptic ang sugat sa ulo at balikat ni Tristan. Napadaing ng mahinang binata at napakuyom ang kanyang mga kamay sa gilid ng sofa. Ngunit hindi ito nagreklamo. Nakatitig lang si Tristan sa mukha ng dalaga. Sa kanyang mga matang puno ng pag-aalala at sa kanyang mga labi na bahagyang nakakagat sa matinding konsentrasyon. Sana pala mas maaga kitang naging kasambahay. Maikling biro ni Tristan sa kabila ng sakit. Sinusubukang gagaan ang mabigat na kapaligiran. Mas magaling ka pala mag-alaga kaysa maglinis ng sahig at magbasag ng porselana. Hindi napigilan ni Valerie ang bahagyang pag-ukit ng ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit mabilis sila itong napalitan ng seryosong ekspresyon. Munti ka nang mamatay dahil sa akin, de Torres. Huwag mo akong daanin sa mga biro mo. Ginawa ko dahil gusto ko, Valerie. Sagot ni Tristan. Inabot ng binata ang kamay ng dalaga na kasalukuyang nagtatali ng bandage sa kanyang balikat. Ang init ng palad ni Tristan ay muling nagdulot ng panginginig sa buong katawan ni Valerie. Simula na makita kita sa mansyon, alam kong hindi ka karaniwang babae. At nang malaman kong ikaw ang anak ni Colonel Mendez,
Alam kong kailangan kitang protektahan kahit anong mangyari. Napatigil si Valerie. Tinitigan niya ang lalaki ng may halong lungkot at pagtataka. Bakit? Dahil lang ba sa utang na loob mo sa tatay ko? Hindi. Pabilis at direktang tugon ni Tristan. Malamig at matapang ang kanyang mga mata. Dahil bago pa man natin malaman ang mga tunay nating pagkatao, nahuhulog na ang loob ko sa iyo. Sa likod ng makapal na salamin at pagpapanggap mo bilang si Isabel, nakita ko ang isang babaeng may matatag na panindigan at busilak na puso. Tahimik ang buong bahay. Ang tanging naririnig lamang ay ang mahinang ihip ng hangin sa labas at ang mabilis sa pagtibok ng kanilang mga puso. Matalas ang isip ni Valerie pagdating sa mga estratehiya at pakikipaglaban. Ngunit sa harap ng tapat na pag-aamin ng binata, pakiramdam niya ay wala siyang anumang depensa. Tristan? Mahinang bulong ni Valerie. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon na matagal niyang kilulong sa kanyang dibdib. Ito ang unang beses na may nagligtas sa akin. Sa buong buhay ko, ako lang ang nagtanggol sa sarili ko. Dahan-dahan siyang inabot ni Tristan at hinila ng bahagya pa itaas upang magkalapit ang kanilang mga mukha. Isang maraang halik ang iginawad ng binata sa noon ni Valerie. Isang halik na naglalaman ng pangako at proteksyon. Hindi ka nag-iisa ngayon, Agent Mendez. Bulong ni Tristan. Lalabanan natin sila ng magkasama. Pumikit si Valerie at hinayaan ang sarili na sumandal sa dibdib ni Tristan. Sa gitna ng bagyo ng pagtataksil at panganib, nakatagpo sila ng isang tahimik na kalungan sa piling ng isa't isa. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikang yun. Kinabukasan, habang sinusuri ni Valerie ang datos sa flash drive gamit ang kanyang encrypted laptop, nakakita na isang nakakakilabot na impormasyon. Ang shipment ng mga illegal na armas at ang transaksyon ni Romano at Doña Sebastiana ay gaganapin ngayong gabi sa Port of Manila. Mas malala pa rito, plano nilang gamitin ang pondo mula sa kalakalang ito upang pondohan ang isang coup d'etat na magpabagsak sa kasalukuyang pamahalaan. Nakahanda na ang lahat para sa kanila. Wika ni Valerie habang nakatingin sa screen. Kung hindi natin sila mapipigilan ngayong gabi, kontrolado na ni Romano ang buong sistema. Tumingin si Tristan sa kanya. Nakatayo na at handa na ring lumaban kahit may sugat pa. Anong plano mo, Vixen? Tumango at ngumiti si Valerie. Isang matapang at mapanganib na ngiti ng isang undercover agent na handang tapusin ang kanyang huling misyon. Papasukin natin ang Port of Manila. Deklara ni Valerie. Ibabagsak natin ang buong sindikato. Lilitaw ang katotohanan at kukunin natin ang hustisya para sa ama ko. Nabalot na makapal na madilim at malamig na simoy ng hangin mula sa dagat ng Port of Manila. Sa gitna ng naglalaki ang shipping container at mabibigat na kargamento, tahimik at alertong kumikilo si Valerie at Tristan. Nakasuot si Valerie ng kanyang paboritong itim na tactical suit, habang si Tristan naman ay armado ng isang submachine gun na kinuha mula sa emergency stash ng safe house. Ayon sa data mula sa flash drive, ang mga lalagyan ng frozen seafood sa dock core ay naglalaman ng mga otomatikong baril at pondo para sa coup d'etat. Pabulong na wika ni Valerie habang nakatago sa likod ng isang malaking pulang container. Nakatitig si Tristan sa paligid. Matalas ang kanyang mga mata habang binabantay ng bawat sulok. Masyadong maraming armadong taong nakaposisyon sa itaas sa mga kargamento. Si Romano, hindi siya nag-iwan ng anumang puwang para sa pagkakamali. At wala rin tayong puwang para matalo. Sagot ni Valerie sabay suri sa kanyang Glock. Tumingin siya sa mga mata ni Tristan. Pagpasok natin sa Dock 4, ako ang kukuha ng atensyon ng mga tao ni Romano. Ikaw naman ang magkopya ng mga final logbook sa main control room para i-direkta itong mapasa sa Malacanang at sa tapat ng pangkati ng militar. Valerie, masyadong mapanghanap kung ikaw lang mag-isa ang magiging pain. Pagtutuloy Tristan, hawak ang maigpit ng balikat ng dalaga. Kaya ko ang sarili ko, Tristan. Ngumiti si Valerie. Isang matapang ngunit pabalat bungang ngiti upang kalmahin ang binata. Magtiwala ka sa akin. Mas mabilis tayong matatapos kung maghihiwalay tayo ng kilos.
Magkikita tayo sa dulo ng pier sa loob ng 15 minuto. Bago pa man makasagot si Tristan, mabilis sa lumundag si Valerie paitaas sa pinakamalapit na container gamit ang kanyang kahangahangang liksi. Agad na umalingaw ang mga putok ng baril sa buong daungan. Ang mga gwardya ng sindikato ay mabilis na nagtakbuhan patungo sa kinaroroonan ni Valerie habang sumisigaw. "Nandito ang babae! Patayin niyo si Vixen!" Sigaw ng isang lalaki. Samantala, ginamit ni Tristan ang kaguluhan upang mabilis na makalusot patungo sa main control tower. Sa bawat step na kanyang ginagawa, naririnig niya ang palitan ng putok sa ibaba. Ang kanyang puso ay nanginginig sa takot para kay Valerie. Ngunit alam niyang kailangan niyang matapos ang kanyang bahagi ng misyon upang maging kapaki-pakinabang ang sakripisyo ng dalaga. Sa gitna ng Dock 4, tulad ng isang buhay na bayani sa gitna ng labanan, isa-isang ibinabagsak ni Valerie ang mga tao ni Romano. Ang kanyang bawat galaw ay kalkulado, mabilis at walang mintis. Ngunit habang unti-unting nababawasan ang mga kaaway, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran. "Masyado ka magaling para sa sarili mong ikabubuti, Valerie." Mabilis humarap si Valerie habang nakatutok ang kanyang baril. Nakatayo sa kanyang harap si Doña Sebastiana. Hawak ang isang maliit na silver revolver at sa tabi nito ay si Kapitan Romano na may nakatutok na sniper rifle sa kanyang dibdib. "Tapos na ang laro, Romano." Malamig na wika ni Valerie. "Naisend na ang lahat ng ebidensya sa pambansang pamahalaan. Ang buong pwersa ng Coast Guard at Special Task Force ay papunta na dito. Hindi ko mabubuhay ka pa para makita sila." Nangingiting tugon ni Romano sabay kalabit sa kanyang baril. Isang malakas sa putok ng baril ang umalingaw sa buong daungan. Ngunit hindi kay Valerie tumama ang bala. Sa bilis ng kidlat, isang figura ang mabilis sa lumundag mula sa itaas ng kargamento at itinulak si Romano pa itaas. Tumama ang bala sa bakal na pader ng container na nagdulot ng malakas na spark sa gitna ng dilim. "Tristan!" sigaw ni Valerie. Si Tristan, kahit may sugat pa sa katawan ay buong lakas na nakipagbuno kay Romano. Mabilis na nabitawan ng tiwaling opisyal ang kanyang rifle habang nagpapakagulong sila sa sahig ng dock. "Pati ba naman ikaw? Sarili kong anak, kakalabanin ako?" Galit na sigaw ni Doña Sebastiana habang itinataas ang kanyang revolver upang itutok kay Tristan. "Huwag mong subukan, Sebastiana!" sigaw ni Valerie. Sa isang mabilis sa ikot ng kanyang katawan, pinalipad ni Valerie ang kanyang spin kick patungo sa kamay ng Donya. Tumalsik ang silver revolver patungo sa madilim na tubig ng dagat. Bago pa man makareact ang matanda, mabilis ay ginamit ni Valerie ang kanyang hand-to-hand combat skills upang pilipiti ng bisig nito at pilitin itong lumuhod sa sahig. "Bitawan mo ako! Walang yakang katulong!" sigaw ni Doña Sebastiana habang nagpupumiglas. Ngunit masyadong mahigpit ang pagkakahawak ng dalaga. Samantala, ginamit ni Romano ang kanyang mas malaking katawan upang mabagsak si Tristan sa semento. "Masyado kang bata para labanan ako." Galit na asik ni Romano habang sinusubukan sakalin ng binata. Ngunit hindi sumuko si Tristan. Inabot niya ang isang bakal na pipe sa kanyang tabi at buong lakas itong ihampas sa mukha ni Romano. Napasigaw sa sakit ang tiwaling opisyal at napahawak sa kanyang dugo ang ilong. Bago pa man makatayo muli si Romano, nakatutok na ang dalawang Glock 19 ni Valerie nang diretso sa kanyang noo. Ang mga mata ng dalaga ay nag-aalab sa matinding galit, hustisya at paniningil sa lahat ng kasalanang ginawa nito. "Ito'y para sa ama ko, para sa bayan at para sa lahat ng buhay na sinira mo, Romano." Malamig na bulong ni Valerie. Sa eksaktong sandaling iyon, nagliwanag ang buong Port of Manila sa mga pula at asul na ilaw ng mga sasakyan ng pulisya, Coast Guard at ng mga tapat na sundalo ng militar. Ang malalakas na wangwang na ilmalingaw-ngaw sa paligid, habang ang mga helikopter ay nagpalipad na malalakas na searchlight mula sa langit. "Ibagsakan niyo mga armas! Pinaliligiran na namin kayo!" sigaw ng isang opisyal mula sa megaphone. Napatingin si Romano at Doña Sebastiana sa paligid. Wala na silang tatakbuhan. Ang buong pwersa na kayang
ibinenta ay ginamit ay narito na upang hulihin sila. Pabilis sa pinalibutan ng mga sundalo ang lugar at pilit na pinalaglagyan ng handcuff sina Romano at Doña Sebastiana. Habang pilit na hinahatak ang dalawa patungo sa sasakyan ng pulisya. Tumitig si Doña Sebastiana kay Tristan ng may galit. Ngunit ang binata ay nakatayo lamang na matuwid sa tabi ni Valerie. Malaya na sa wakas sa tarnikala ng kanyang madilim na pamilya. Nagawa natin, Vixen. Hingal ngunit nakangiting wika ni Tristan habang nakatitig sa dalaga. Binitawan ni Valerie ang kanyang mga baril at dahan-dahang lumapit kay Tristan. Sa harap ng napakaraming pulis, sundalo at mga ilaw, hindi na niya pinigilan ang kanyang emosyon. Yumakap siya ng mahigpit sa leeg ng binata. Nagawa natin, Tristan! Pabulong na sagot ni Valerie habang umiiyak. Mga luhang hindi dahil sa takot o sakit kundi dahil sa ginhawa at pag-ibig. Lumipas ang 6 na buwan pagkatapos ang madugong gabi sa Port of Manila. Sa tulong ng mga ebidensya nakalap ni Valerie at Tristan, tuloy na nabuwag ang malaking illegal arms syndicate sa Silangang Asya. Nabawasan at tuloy na tanggal ang mga tiwaling opisyal sa pamahalaan. Kabilang na si Romano na pinarusahan ng habang buhay na pagkakabilanggo kasama si Doña Sebastiana. Sa isang sementeryo sa ibabaw ng burol na nakatanaw sa karagatan, nakatayo si Valerie habang hipa ng malamig na simoy ng hangin ng kanyang mahabang buhok. Suot niya ang kanyang formal na puting kasuotan ng ahensya. May mga medalya ng kagalingan at katapangan na nakasabit sa kanyang dibdib. Iniligay niya ang isang punpo ng puting rosa sa ibabaw ng puntod ng kanyang ama na si Colonel Mendez. Ama, tapos na po ang laban. Pabulong at nakangiting wika ni Valerie habang pinupunasan ng kaunting luha sa kanyang mga mata. Nakuha na natin ang hustisya. Maayos na po ang lahat. Naramdaman niyang isang mainit na braso na dahan-dahang yumakap sa kanyang baywang. Mula sa kanyang likuran, si Tristan, nakasuot ito ng formal na suit. Mukhang napakasipag at wala ng bakas ng sakit o lungkot sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay puno na ngayon ng katahimikan at pagmamahal. Iniisip mo pa rin ba ang mga araw na nagpanggap kang lampang katulaw sa mansyon? Pambubuking at biro ni Tristan sabay halik sa buhok ng dalaga. Natawa ng bahagya si Valerie at humarap sa binata. Minsan, naawa nga ako sa sarili ko nung araw na natapon ko ang sabaw kay Doña Sebastiana. Pero kung hindi dahil sa kabubuan at kalampahan ng disguise ko bilang si Isabel, hindi kita makikilala. O baka naman sadyang itinadhana talaga na magbasag ka ng porselana para makuha mo ang puso ko. Nakangiti tugon ni Tristan habang pinatitingin si Valerie sa kanyang mga mata. Dahan-dahang inilabas si Tristan mula sa kanyang bulsa ang lumang silver pocket. Watch ng ama ni Valerie. Binuksan niya ito at inilagay sa palad ng dalaga. Sa tabi ng nakaukit na Vixen 05, may bago na nakaukit sa gilid nito. My forever agent. Formal na ako nagretiro sa ahensya kahapon, Tristan. Seryoso ngunit masayang pahayag ni Valerie habang nakatitig sa orasan. Gusto ko nang mabuhay ng tahimik. Ayoko na ng mga baril, mga lihim na misyon o pagpapanggap. Kung ganun, handa ka na bang tanggapin ang bago mong misyon? Tanong ni Tristan. Dahan-dahang lumuhod ang binata sa kanyang harapan at inilabas ang isang maliit na velvet box na naglalaman na isang kumikislap na kulay rosas na diamanting singsing. Valerie Mendez, tinatanggap mo ba ang misyon na maging katuwang ko sa buhay? Maging asawa ko at makasama ko sa pagbuo ng isang bagong pamilya na puno ng pag-ibig at katotohanan? Napatakip ng kamay si Valerie sa kanyang bibig. Ang kanyang puso ay nagwawala sa matinding kaligayahan. Isang damdamin na kailanman ay hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon ang pagiging isang lihim na sundalo. Oo, Tristan, tinatanggap ko. Masayang sigaw ni Valerie sa bayakap ng mahigpit sa binata habang isinusot nito ang ring sa kanyang daliri. Sa gitna ng liwanag ng araw at sa piling ng lalaking kanyang minamahal, tuloy nang nagwakas ang kwento ni Isabel na lampang katulong at ni Agent Vixen na undercover spy. Dito nagsimula ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Isang buhay na malaya, ligtas at puno ng tunay
at walang hanggang pag-ibig. Wakas. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni na Valerie at Tristan. Nawa kayo nag-enjoy at na in love. Samahan niyo po ako muli sa mga susunod pang nakaka-inspire at nakakakilig na mga kwento ng pag-ibig na ating ibabahagi. Pero bago tayo tuluyang magtapos, hayaan niyo pong batiin kong muli ang ating masusugid na mga taga-subaybay na sina Miss Rose de la Cruz ng Abu Dhabi, Rizalen Bagindok ng Hong Kong, kay Vilma Anunciacion ng Hong Kong, kay Myra Al-Kaabi ng UAE, at kay Filibar ng Surigao. Muli maraming salamat po. God bless us all.